magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kwentong ito, nang hindi ko nalalaman. Pinatira ang asawa ko ang pamilya ang kanyang kapatid sa aming tsondo para doon manganak ang kanyang asawa. Kinabukasan, umalis ako para sa isang business trip at sinabi sa asawa ko, nabenta na ang tsondo. Lumayas na kayo riyan sa lalong madaling panahon. Dahil doon, namutla ang buong pamilya niya. Ang condominium na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera na pinahirapan ko ng dugot pawis bago pa kami ikasal. At ngayon nga, ang aking biyenan na si Aling Tessie ay dinala ang buong pamilya ng aking bayaw sa mismong tapat ng aming pinto at mayabang na nagpahayag. Simula ngayon, ang bahay na ito ang magiging lugar kung saan manganganak at titira kasama ang sanggol ang asawa ang bayaw mo. Ano ang karapatan mong humadlang? Lumalabas na sa kanilang paningin. Hindi ako ang may-ari ngang bahay kundi isang estranghero lamang na pansamantalang may hawak ng susi para sa buong pamilya nila. Napakainit nek panahon sa Maynila noong buwan nek Abril, tila natutunaw ang aspalto sa kalsada. Katatapos ko lang bumaba mula sa grabcar, at ang mainit na hangin na umaalingasaw mula sa daan ay tumatagos pa sa aking suot na face mask, dahilan para halos hindi ako makahinga. Napakagulong ang trabaho ko nitong manakaraang araw. Nakaroon ng malaking problema ang bago naming proyekto, kaya naman napilitan akong mag-overtime sa opisina hanggang alas 6 ng gabi. Iisa lang ang nasa isip ko habang pauwi, ang maligo sa malamig na tubig at buksan ang aircon para mapawi ang lahat ng pagod at alikabok ng mahabang araw. Gayunpaman, pagkapasok ko pa lang sa lobby ng aming condominium sa Bonifacio Global City, BGC, natigilan ako sa tapat ng reception desk. Sa gitna ng mataong naglalakad pabalik-balik, may pamilyar na figura akong nakita. Si Aling Tessie iyon, ang aking biyenan. Nakaupo siya mismo sa isang malaking maleta at nagpapaypay gamit ang isang nakatuping diaryo. Namumula ang kanyang mukha dahil sa init at pagod. Sa tabi niya, nakapamewang ang aking bayaw na si Danilo, na may nakasimangot na mukha, habang ang kanyang asawa na si Sarah, na may napakalaking tiyan dahil sa pagbubuntis, ay hirap na hirap hawakan ang napakaraming plastic bag ng pagkain, inumin, at mga bunton ng damit. Natulala ako at ilang segundo lang na nakatayo na tila napako sa aking kinatatayuan. Bakit sila nandito? Bakit walang tumawag o nagbabala sa akin? Napakaraming tanong ang pumasok sa isip ko, ngunit nang makita ko ang kanilang hulas na hitsura sa gitna ng lobby ng aming marangyang gusali, hindi ko sila magawang balewalain. Dahan-dahan akong lumapit, pilit na pinapakalma ang aking boses. Magandang hapon po, Aling Tessie. Bakit po kayo napasugot dito ng ganitong oras at hindi niyo man lang sinabi para nasundo ko kayo? Nang makita ako, lumiwanag ang mukha ni Aling Tessie. Inalalayan niya ang kanyang matuhot upang tumayo at sumigaw ng napakalakas sa buong lobby, kaya naman pati ang nagwardiya ay napalingon. Aba, dumating ka rin sa wakas. Saan ka ba nanggaling? Isang oras na kami rito. Tinawagan namin si Aldrin. Sabi niya ay may meeting pa siya sa mga kliyente. Sinabi niyang hintayin ka na lang namin dito. Sa ganitong kainit na panahon, baka mamatay kami rito. Ang taas pa nga presyon ko. Bahagyang napatigil ang pahinga ko. Alam pala ni Aldrin na darating ang kanyang pamilya ngunit hindi man lang niya binanggit sa akin at hinayaan pa silang maghintay sa lobby. Mabilis kong kinuha ang keycard sa aking bag at hudyat na pinapasok sila sa elevator. Oh sige po, pasok na po tayo sa elevator. Sa tsondo na lang po tayo mag-usap, maraming tao rito, nakakahiya. Pagkapasok sa elevator, nagsimula ng magreklamo si Danilo na hindi mas mahina ang boses kaysa sa kanyang ina. Nasa 15 palapak pala ang tsondo niyo, grabe, napakataas naman, kapag nakasunok ay hindi ka na makatakas. Ligtas po talaga ang elevator na ito. Ayoko sa mabakal na kahon na ito, napakasikip at napakainit, nanatili akong tahimik. Ayaw kong makipagtalo sa isang pampublikong lugar. Samantala, si Sarah naman ay hinahaplos ang kanyang tiyan habang nagrereklamo. Naku, Ate Ferna, nahilo talaga ako sa biyahe sa bus galing Lucena. Napakahirap, tapos naghintay pa kami ng matagal dito. Namagana ang mapa ako. May aircon ka naman diyan, diba? Buksan mo agad pag-akyat natin, pakiusap. Hindi ko kaya ang ganitong init. Bumukas ang pinto ng elevator at dinala ko sila sa aking condominium unit. Ito ang bungangang maraming taon ng aking pagsisikap bawat sentimo na naipon ko mula sa aking sweldo, kasama ang perang ibinigay sa aking ng aking mamagulang bago pa man ako ikasal. Ang tsondo na ito ang aking karangalan, ang kaisa-isang kanlungan ng aking kapayapaan. Ngunit ngayon,
Ang biglaang pagdating ng pamilya ng aking asawa ay nagbabadiang ng malaking gulo. Pagkapasok pa lang sa kondo, hindi na nahintay ng imbitasyon si Aling Tessie. Dumiretso siya sa sala at inihagis ang kanyang bag sa aking beige na sofa na ganun ko na lang iniingatan. Si Danilo at Sarah naman, na tila walang pakialam, ay nagsimulang mag-ikot at tingnan ang makwarto na parang nasa isang showroom tour. Malawak pala ang kondo mo, Ferna, sabi ni Danilo sabay bukas niyang ref at diretsong uminom ng tubig mula sa pitzel. Bakit mo naman ito ipinakakait sa amin? Bihira mo lang kaming imbitahan ni Mama rito. Pinigilan ko ang aking mabigat na buntong hininga at nagpunta sa kusina para kumuha ang baso ang tubig para sa aking biyenan. Uminom muna kayo, Aling Tessie, para malamigan kayo. May nangyari po ba at napasugot kayo rito na may dalang napakaraming gamit? Uminom si Aling Tessie. Ang kanyang matalas na tingin ay umikot sa buong silit bago huminto sa akin. Wala naman. Ginagawa ko lang ito dahil sa pag-alala sa aking mga anak at apo. Manganganak na kasi si Sarah. Sa Lucena, ang init ay parang hurno, at napakalayo pang ang ospital. Nag-usap kami ni Danilo at nagpasya kaming dalhin siya rito para tumira muna sa iyo pansamantala. May aircon ka naman, may elevator, at napakalapit lang ng magagandang ospital dito sa BGC. Perpektong lugar para doon siya manganak at lumakas ang kanyang katawan pagkatapos. Ano pa ba ang hahanapin mo? Natigilan ako. Muntik nang mabitawan ng kamay ko ang baso. Ano ang tingin nila sa sarili nila? Ang bahay ko ba ay isang libreng maternity clinic o hotel? At bakit sila gumawa ng ganoong kahalagang desisyon ng mag-isa, nang hindi man lang ako tinatanong, at iniharap na lang ako sa katotohanan sa mismong pintuan ko? Tumingin ako kay Aling Tessie, sa kanyang kampanteng muha, at isang malalim na pangamba ang sumibol sa aking puso. Naging napakabigat ng kapaligiran sa hapunan. Bagaman mabilis kong inihanda ang mangga putahe sa hapag, dumating si Aldrin nang nagluluto pa ako sa kusina. Pumasok siya na may masayang muha, mainit na binabati ang kanyang ina at kapatid, na tila ba ang kanilang pagdating ay isang matagal ng inaasahang sorpresa. Halos hindi ako naksalita sa hapag. Tahimik ko lang silang pinakmamasdan. Si Aling Tessie naman, habang naglalagay ng pakain sa platong kanyang anak at bunsong manugang, ay walang humpay sa pagpuri sa kagandahan ng aking tsondo. Ayan, Aldrin, sinabi ko na sa iyo, paraiso talaga ang tsondo ni Ferna. Sa Lucena ngayon, ang init ay hindi kakayanin ng isang normal na tao, lalo na ngang isang manganganak. Sobrang nag-aalala si Danilo para sa kanyang asawa. Kaya nagpasya ako, hayaan muna silang tumira rito. Manganganak si Sarah, mananatili rito nga 2 o 3 buwan para lumakas, at pagkatapos ay maari na silang umuwi. Tumawa si Aldrin at tumango, tama si Mama. Malaki naman ang tsondo natin, may isang kwarto na bakante at walang gumagamit, sayang naman kung nakatiwangwang lang. Danilo, Sarah, huwag kayong mag-alala, tumira kayo rito ng payapa. Kung hindi man kami makatulong ng mas malaki, kahit man lang maayos na tirahan ay may bibigay namin sa inyo. Ibinaba ko ang aking tinidor. Ang tunog ni cubiertos na tumama sa plato ay naging mataling sa tahimik na silid. Aldrin Mama, sa tingin ko ay kailangan muna natin itong pag-usapan. Ang tsondo na ito ang aking lugar para magpahinga pagkatapos ng trabaho, kailangan ko ngang sarili kong espasyo. Ang pagsilang ng sanggol ni Sarah ay isang malaking kaganapan na nangangailangan ng patuloy na pag-alaga at atensyon, at ako naman ay buong araw na nasa trabaho. Abala rin si Aldrin. Sigurado ba kayong magiging komportable siya rito? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Aling Tessie. Ibinaba niya ang kanyang plato sa lamesa. Naging matalim ang kanyang boses. Ganyan ka ba talaga magsalita? Anong personal na espasyo ang sinasabi mo? Isang pamilya tayo, ngunit bawat maliit na bagay ay binibilang mo. Hindi ka naman namin pinapakiusapan na pagsilbihan kami. Nandito ako para alagaan ang aking manugang at ang aking apo. Ang hiling lang namin sa iyo ay ipahiram ang isang kwarto, ngunit ngayon pa lang ay nagdadahilan ka na. O sadyang hinahamak mo lang ang pamilya nga, asawa mo dahil mahirap kami at ayaw mo kaming makasama? Agad na sumabat si Danilo sa mapanguyam na tono. Ferna, yumaman ka lang, hindi mo nanilingon ang pamilya mo. Hirap na si Sarah sa pagbubuntis niya. Manugang ka rin naman, kung hindi ikaw ang magmamalasakit sa kanya, sino pa? O natatakot ka lang na maubos namin ang kuryente at tubig mo rito? Kung ganun, babayaran kita buwan-buwan para sa kuryente at tubig. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamumulubi. Si Sarah, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsimulang humikbi at kunwari ay nagpahit ng luha. Hayaan mo na, Danilo, huwag na. Kung hindi gusto ni Ferna na nandito kami, uwi na lang kami sa Lucena. Kakayanin ko ang init doon.
Walang problema. Naawalang ako sa bata na magdurusa mula sa pagsilang niya. Pero ang tumira rito at makaranas ng mapay-mapit na tingin at sumbat, hindi ko rin kaya. Nang makita ang luha ang kanyang asawa, lalong nag-init ang ulo ni Danilo at hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamao. Nakikita mo na, sinaktan mo ang pamilya ko sa mga sinabi mo, Aldrin. Tingnan mo ang asawa mo. Ganyan ba dapat itrato ngang manugang ang pamilya ngang asawa niya? Tumingin sa akin si Aldrin nang may panunumbat, at pagkatapos ay humarap para amuhin si Sarah. Sarah, huwag mong seryosohin iyon. Direkta lang talagang magsalita si Ferna. Walang masamang intensyon iyon. Mama, Danilo, kumalma kayo. Ang bahay na ito ay bahay ko rin. May karapatan akong magpasya, at walang sinumang palalayasin dito. Tumingin ako kay Aldrin, ang asawa na lagi kong pinakakatiwalaan. Ngayon, buong tapang niyang inaangkin ang karapatan sa aking ari-arian sa harap ng kanyang pamilya. Alam niya na ang kondominium na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera at nakapal lamang sa akin bago pa man kami ikasal. Ngunit ngayon, para lamang may salba ang kanyang muha sa harap ng kanyang ina at kapatid, handa niyang baliwalain ang aking opinyon. Umakyat ang galit sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nabatid ko na kung magwawala ako ngayon, magiging masama ako sa paningin ng lahat. Kailangan kong manatiling kalmado upang makahanap ng paraan, dahil hindi lamang ito simpleng pagbisita, kundi isang planadong pagsakop sa aking teritoryo ang kanyang pamilya. Matapos makatulog si Aling Tessie at ang mag-asawang Danilo sa sala, kung saan pansamantala silang naglatak ng kutson, tinawag ko si Aldrin sa aming kwarto at isinarang mabuti ang pinto. Hindi ko na kayang manahimik pa. Aldrin, paano mo ipapaliwanag ang nangyari ngayon? Bakit ka pumayak na tumira sila rito nang hindi man lang ako tinatanong? Kaswal na tinanggal ni Aldrin ang kanyang kurbata at inihagis ito sa kama. Tumingin siya sa akin ng may pagod at kaunting inis. Sobra ka naman. Nandito na si Mama at Danilo. Ano ang gusto mo? Palayasin ko sila sa kalye. Pamilya ko sila. Hindi sila ibang tao. Bakit mo ba pinapalaki ang bagay na ito? Hindi ko sila pinapalayas. Ngunit bahay ko ito. Naisip mo ba kung paano magbabago ang buhay natin sa pagdating ng 3 taon pa? At may kasama pang bagong panganak na sanggol? Tinanong mo ba ako kung makakaya ko ba ito? Mabilis na humarap si Aldrin. Tumaas ang tono ng kanyang boses. Bahay mo, iyan na naman ba tayo? Mag-asawa tayo. Kung ano ang sa iyo ay sa akin din. Tigilan mo na ang patuloy na pagpapamukha sa akin ng titulong ng kondominium na nakapangalan sa iyo. Nagtatrabaho ako. Nagdadala ako ng pera sa bahay na ito. Wala ba akong karapatan na imbitahan ang aking ina na bumisita? Kailan ka pa nagdala ng pera sa bahay na ito? Ang kuryente, internet, at lahat ng gastusin sa bahay ay ako ang nagbabayad. Ang suweldo mo ay sapat lang para sa sarili mong luhot paminsan-minsang maliliit na gastusin. Huwag mong lokohin ang sarili mo, at hindi ito simpleng bisita, kundi ang tumira at manganak dito. Naintindihan mo ba ang pagkakaiba? Malamig na ngumisi si Aldrin. May himik ng samang loop sa kanyang boses. Ah, kaya pala hinahamak mo ako dahil mahirap ako, dahil hindi kita maibilhan ng tsondo, kaya wala kang respeto sa akin at sa aking pamilya. Napaka-materialistiko mong babay. Sinabi naman ni Danilo na magbabayad siya para sa kuryente at tubig. Ano pa ba ang gusto mo? Tinitigan ko ang lalaking nasa harap ko at naramdaman ko kung paano siya unti-unting nagiging estranghero sa akin. Ang kanyang kawalan ng paninindigan at sugat na pride ay nabulag ang kanyang isip, hindi niya pinapahalagahan ang aking nararamdaman. Gusto lang niyang patunayan sa kanyang ina at kapatid na siya ang may-ari ng bahay na ito. Naumunlat siya nang makasal sa isang babaeng may sariling tsondo sa BGC. Hindi mo naiintindihan ang punto, Aldrin. Ang punto rito ay respeto. Hindi mo ako nirespeto nang gumawa kang desisyong ito ng mag-isa. At sasabihin ko sa iyo ng tapat, hindi ako papayak na tumira si Sarah dito. Hindi ko gagawing nursery o sanggay ng ospital ang bahay ko. Maitim na ngumiti si Aldrin. Naging yelo ang kanyang tingin. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Nakapangako na ako kay Mama. Bibili ako ng bagong kutson, at lahat ng kailangan ng bata. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa appliance center para bumili ng maliit na refrigerator para sa kwarto nila para madaling may tabi ni Sarah ang gatas ng bata. Gamitin mo muna ang pramorian. Babayaran kita sa katapusan ng buwan. Napatulala ako. Hindi lang niya gustong sakupin ang aking espasyo, kundi gusto pa niyang gamitin ang aking pera para makmukhang mapagbigay na kuya. Ang kapangahasang ito ay lumampas na sa hangganan ng aking pasensya. Bigla kong narealize kung gaano ako naging masyadong mapagbigay,
Napakaraming isinakripisyo para sa kasal na ito, para lamang makatanggap ng panghahamak at pagsasamantala mula sa taong inakala kong aking sandigan. Nang gabing iyon, hindi ako nakapikit. Ang hilik ni Danilo mula sa sala, ang bulong-bulungan ni Aling Tesi, ang daing ni Sarah dahil sa sakit sa likod, lahat ng ito ay nagsasama-sama sa isang nakakabinging ingay na nagpapaalala sa akin na natapos na ang aking kapayapaan. Nakahiga ako habang nakatitik sa kisame, at may luhang pumatak sa aking mga pisngi. Ano ang gagawin ko? Tatanggapin ko na lang ba ito at hahayaang pahirapan nila ako, o tatayo ako at ipaglalaban ang aking buhay? Kinaumagahan. Sinadya kong gumising ng maaga upang umalis patungong trabaho nang hindi nakikipagtakpo sa pamilya nga aking asawa. Ngunit mas maagang nagising si Aling Tesi. Nakaupo na siya sa sala, hawak ang remote ng aircon at walang humpay na pinipindot ang mapindutan nito. Ferna, paano ba gumana ang bagay na ito? Pinipindot ko pero hindi naman lumalamig, sabi ni Sarah. Hindi raw siya nakatulog kagabi dahil sa init. Tiningnan ko ang screen ng remote. Nakatakda ang temperatura sa 18 degrees. Aling Tesi, ang 18 degrees ay napakalamig na po. Kung ibababa niyo pa, masisira ang aircon at baka makasakit kayong lahat. Napasimangot si Aling Tesi. Aba, ano naman ang mangyayari riyan? Ang mamayayamang tao ay dapat sulitin ang magamit nila, at may isa pa pala. Kapag pumunta ka sa palengke mamaya, bumili kang maraming karneng baka at itlog, kailangan ni Sarah ng masustansyang pagkain, kailangan ng apo kong bitamina. At huwag kang bibili ng nga instant food, masama yan sa kalusugan. Huminga ako ng malalim para mapanatili ang aking kalmado. Aling Tesi, abala po ako sa trabaho buong araw ngayon, baka gabihin ako ng uwi. Kayo na lang po ni Danilo ang pumunta sa supermarket sa ibaba Enchondo unit natin. Kumpleto naman doon. Mag-iwan akong counting pera sa lamesa. Sa sandaling iyon, lumabas si Aldrin mula sa kuwarto. Nang marinig ang aking masalita, sumabat siya. Pumasok ka na sa trabaho, huwag kang mag-alala. Si mama na ang bahala sa pagkain. Teka, bibili ako ng refrigerator at kutson para kay Sarah ngayon. Mag-transfer ka sa akin ng 40,000 pesos. Sige na, nakatingin na akong magandang kalidad para tumagal. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Sa harap mismo ni Aling Tesi at Danilo, buong tapang kong sinabi, Aldrin, sinabi ko na sa iyo, hindi ako papayak na bumili ng anuman. At ulitin ko sa huling pagkakataon, ito ang aking personal na kondo. Hindi ako papayak na tumira rito si Sarah ng matagal. Mama, maaari po kayong manatili rito kasama si Danilo ng ilang araw. Pagkatapos niyon, pakiusap, umuwi na kayo o maghanap ng ibang matutuluyan. Hindi ko kayang alagaan ang isang manganganak habang abala ako sa sarili kong trabaho. Natahimik ang buong silid. Biglang tumayo si Aling Tesi at nagbago ang kanyang hitsura. Ano ang sinabi mo? Pinapalayas mo kami? Anong klaseng babae ka na walang puso? Si Aldrin ang asawa mo? Pumayak siya, tapos may lakas ng loob ka pang sumuway. Napakadamot mo, nakabili ka lang ng tsondo, hinahamak mo na ang buong pamilya ang asawa mo. Tumayo rin si Danilo at itinuro ako. Ferna, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Mabait na tao ang kapatid kong si Aldrin, kaya inaabuso mo siya. Akala mo ba dahil may praka ay pwede mo nang gawin ang lahat? Ang babaeng katulad mo na walang respeto sa pamilya at walang utang na loob, maaga o huli ay makakakuha rin ng nararapat sa kanya. Si Aldrin, sa halip na protektahan ang kanyang asawa, ay humarap at sinigawan ako. Ferna, tigilan mo ang tono mong iyan. Sinasaktan mo si Mama at Danilo, hindi ko akalain na ganyan kakakitit ang utak, dahil lang sa pera ay handa mong sirain ang pamilya natin? Asawa ba talaga kita o ano? Nanginig ako sa tinding kahihiyan at pakiramdam na ako ay naipit sa sulok. Tiningnan ko ang 3 taong ito na nakakaisa laban sa akin, at ang aking mahinang asawa na pumanik sa kanila. Pakiramdam ko ay isa akong estranghero sa sarili kong tahanan. Ang kanilang mapang-abuso ay parang makutsilyong sumasaksak sa aking karangalan. Oh, madamot ako. Wala akong puso, sabi ko. Nangangatog ang aking boses ngunit matatak. Ngunit kahit papaano, kung sa tingin niyo ay wala akong utang na loob, mahanap kayo ng lugar kung saan mayroon niyan at doon kayo tumira. Kinuha ko ang aking bag at dumiretso sa pinto. Hindi pinansin ang masumpa na sumunod sa aking likod. Dumaloy ang mga luha ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkaunawa sa kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay kahit isang araw pa. Matapos ang trabaho, hindi ako umuwi. Naupo ako ng mag-isa sa isang tahimik na cafe. Umugong pa rin sa aking matainga ang magapang alipusta kaninang umaga.
Naalala ko ang 3 taon ng pagsasama namin ni Aldrin. Palagi kong pilit na inaayos ang mga gusot, nagpaparaya para lamang makaroon ng kapayapaan sa pamilya. Akala ko ang pagmamahal ay kayang lampasan ang pagkakaiba ng aming pananaw at pinagmulan, ngunit nakamali ako. Hindi ako itinuring na pamilya ng magkapamilya ni Aldrin. Ang nakikita lang nila sa akin ay isang pakukunan ng pakinabang, isang lugar kung saan maari silang maghari-harian. At si Aldrin naman, kailanman ay hindi naging sandigan sa akin. Isa lamang siyang malaking bata na nabubuhay sa ilalim ng anino ng kanyang ina at mas pinapahalagahan ang sariling ego kaysa sa kaligayahan ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, umuwi ako ng napakalate. Mukhang tulog na ang lahat, ngunit sa sala ay may masangsang na amoy ng sigarilyo ni Danilo at mga hindi nailikpit na pagkain. Pumasok ako sa kwarto. Nakahiga si Aldrin, nakatalikot sa pader, naktutulok-tulukan. Hindi ko na siya kinising. Naupo ako sa aking working desk, binuksan ang maliit na safe sa sulok at kinuha ang aking Condominium Certificate of Title, CCT. Ang dokumentong nagpapatunay nga aking pagmamay-ari ay malinaw na kumikinang sa ilalim ng ilawng desklam. Ang may-ari, Veronica Nicolas. Pangalan ko lang, walang pangalan ni Aldrin. Ito ang aking huling alas. Isang matapang na ideya ang isinilang sa aking isipan, ibenta ang condominium. O, kung mananatili ako rito, hinding-hindi nila ako tatantanan. Gagawa sila ang paraan para angkinin ang lugar na ito at gawin itong pampamilya. Kung palalayasin ko sila, gagawaing iskandalo si Aldrin. Magsusumbong ang aking biyenan sa lahat ng kamag-anak at kapitbahay na ako ay isang walang utang na loob na manugang. Ang tanging paraan para tapusin ang lahat ng ito ay ang tuluyang putulin ang ugnayan. Ibebenta ko ang condo, kukunin ko ang pera, at magsisimula ng bagong buhay kung saan wala sila. Nagsimula akong mahanap ng impormasyon tungkol sa mapinagkakatiwalaang ahensyang real estate. Nirepaso ko rin ang lahat ng bank statements at mga dokumento na nagpapatunay na ang parang pambili ng condo ay buwang-buo na sa akin bago pa man kami ikasal. Kailangan kong mahanda ng mabuti, dahil alam kong hindi ako ganun kadaling pakakawalan ng pamilya ng aking asawa. Tinitigan ko ang natutulok na si Aldrin, at naramdaman ko ang panlalamig ng aking puso. Mula sa dating pag-ibig, abo na lamang ang natira. Bukas, magsisimula na ako sa aking landas patungo sa kalayaan. Hindi ko nahahayaan ang sinuman na tapakan ang aking dignidad. Kinaumagahan, habang ang maunang sinang ng araw ay tumatagos sa kurtina, handa na ang aking paunang plano. Lihim kong ipapaskil ang condo para ibenta. Hahanap ng mayos na mamimili na handa sa mabilisang transaksyon. Gagawin ko ang lahat ng tahimik hanggang sa maayos ang lahat. Para sa kaligtasan, naglagay ako ng isang maliit na nakatagong kamera sa sala upang protektahan ang aking mga ari-arian at makaroon ng ebidensya sakaling tangkain nilang hadlangan ako. Isang bagong buhay ang naghihintay sa akin. Alam kong ang landas na ito ay magiging matinik at puno ng luha. Ngunit kahit papaano, magiging tapat ako sa aking sarili. Titira ako sa isang bahay kung saan ako ang tunay na may-ari, nang walang kinatatakutang matatalim na tingin at walang besahang mga hiling. Noong Lunes ng umaga, pumasok ako sa trabaho na may mabigat na pakiramdam. May maitim na bilog sa ilalim ng aking mamata dahil sa puyat. Bago ko pa man mabuhat ang aking computer, tinawag ako ng aking manager na si Sir Vicente. Siya ay isang mahigpit ngunit napakaunawaing pinuno. Tiningnan niya ako at inilapit sa akin ang isang tasangang mainit na tsaa. Varna, may malaki tayong problema sa operasyon negating sanggay sa Cebu. Nagbabanta ang partner na ipapawalang bisa ang kontrata kung hindi tayo agad magpapadala rin ng isang eksperto ngayong linggo para ayusin ang problema. Pinag-isipan ko ng mabuti ito. Sa ating departamento, ikaw lang ang may sapat na kaalaman at lamig ng ulo para rito. Mari ka bang lumipat patungong Cebu sa loob ng 2 linggo? Natigilan ako ng ilang segundo. 2 linggo? Ito na nga ang gintong pagkakataon na ibinigay sa akin ng tadhana upang isakatuparan ang aking plano. Kung mananatili ako sa bahay sa ilalim ng patuloy na pagmamatiyak ni Aling Tessie at ng hindi matantiang ugali ni Aldrin, mahihirapan akong isagawa ang transaksyon ng lihim. Ngunit kung pupunta ako sa Cebu para sa trabaho, magiging malaya ang aking makamay at walang makakahalata. Opo, Sir Vicente, payak po ako. Kailan po ako kailangang umalis? Nasiyahan siyang ngumiti. Tila hindi inasahan ang mabilis kong pagpayak. Napakahusay. Ang ticket at hotel mo ay ayusin na ang administrative department ngayon din. Ang flight mo ay bukas ng 10:00 ng umaga. Maari ka nang umuwi para mag-impake ng gamit mo. Ang trabaho mo rito ay pansamantala kong ipapasa sa iba. Lumabas ako ng opisina ng aking manager na may magaan na puso.
Tila ba may mabigat na pasanin na nawala sa aking balikat. Agad kong tinawagan si Gina, ang aking kaibigang real estate broker na kinontak ko pa kagabi. Maikli kong ipinaliwanag ang sitwasyon at sinabing kailangan kong maibenta agad ang kondo sa makatwirang presyo. Ang proseso ay dapat mabilis dahil alis ako para sa isang mahabang business trip. Nagulat si Gina, ngunit bilang profesional ay naintindihan niya agad. Ferna, huwag kang mag-alala. Ang condo mo ay nasa napakagandang lokasyon sa Begeche, nasa maayos na palapag, at maganda ang interior design. Mabilis tayong makakahanap ng mamimili. Gagawa agad ako ng listahan ay mga kliyente na may nakahandang pondo. Ngunit tandaan mo, kailangang nasa iyo ang orihinal na titulo ng condominium. Tiniyak ko kay Gina na ang lahat ng legal na dokumento ay handa na at nasa loop ng aking safe. Nang araw ding iyon, maaga akong nagpaalam sa trabaho sa dahilan na kailangan kong mag-impake. Pag-uwi ko sa condo, muling sinubok ng aking nakita ang aking pasensya. Nakaupo si Danilo sa gitna ng sala, nakataas ang mapaa sa lamesa, nanunot ng TV habang kumakain ng butong pakwan at iniluluwa ang balat sa mismong charpet. Nakahiga si Sarah sa sofa habang nagrereklamo sa init, kahit na ang aircon ay nakatodo na sa pinakamababa, habang si Aling Tessie naman ay nagahari-harian sa kusina, ngunit sa halip na maayos na pagluluto, nag-iwan siyang napakagulong kusina, kung saan-saan may nakalagay na kaldero at kawali, at ang mantika ay tumalsik sa buong granite countertop na pinupunasan ko araw-araw. Ah, Ferna, nandiyan ka na pala, sabi ni Aling Tessie nang hindi binibitawan ang sandok. Tingnan mo, ang induction stove mo na ito ay napakahirap gamitin. Kanina pa ako nagluluto, pero hindi man lang kumukulo. Nagluluto ako ng caldereta ngayon. Sijna, maglinis ka muna at mopo rito para kumain. Nilampasan ko ang sala nang walang sinasabing anuman at dumiretso sa kwarto para maging PNG, aking magagamit. Dumating si Aldrin makalipas ang ilang minuto. Nang makita niya akong nag-ayos ang damit sa maleta, nagtataka siyang nagtanong, saan ka pupunta? Kaninang umaga lang ay nakipag-away ka kay Mama at Danilo, tapos ngayon ay tatakas ka para turuan akong leksyon. Mabilis kong isinara ang zipper ng aking maleta at tumingin ng diretso sa mga mata ng aking asawa. Ipinapadala akong manager ko sa Cebu ng halos 2 linggo para isalba ang isang proyekto. Ang flight ko ay bukas ng umaga. Manatili ka rito at pagsilbihan mo ng mayos ang iyong ina at mga kamag-anak. Nang marini ang salitang business trip, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Aldrin. Marahil ay naisip niya na ang aking pagkawala ay magpapalamig sa sitwasyon at mas madali niyang maayos ang lahat nang wala ang aking pagtutol. Business trip? Ah, mabuti naman iyan. Para naman mahanginan ang utak mo, ako na ang bahala sa mga gawaing bahay, huwag kang mag-alala. Pero bago ka umalis, mag-iwan ka naman ng para kay Mama para sa mga gastusin. Hindi naman pwedeng galing sa sarili niyang bulsa ang pambili ng pagkain. Mapait akong napangiti. Hanggang sa huling sandali, ang tanging inaalala niya ay ang pera at ang pagsisilbi sa kanyang pamilya. Kumuha ako ng 20,000 pesos sa aking pitaka at inilagay ito sa ibabaw ng tochador. Iyan ang para sa gastusin sa loob ng 2 linggo. Hawakan mo at pamahalaan mo. Nang gabing iyon, nahiga akong nakatalikot kay Aldrin habang mahigpit na hawak ang aking telepono. Naipadala ko na kay Gina ang lahat ng litrato ang nga dokumento at ng kondominium. Ang perpektong plano ng aking pagtakas ay nagsimula na. Sa Cebu ay mainit din, ngunit tiyak na mas maganda ang pakiramdam doon kaysa sa nakakasakal na kapaligiran sa sarili kong bahay. Kinaumagahan, sinalubong ako ang biglaang pag-ulan sa Maynila, ngunit hindi nawala ang umugong na init. Nagising ako ng alas 5 ng umaga, naligo, at sa huling pagkakataon ay nirepaso ang aking nga dokumento. Ang titulo ng condominium, ang original na deed of sale, at ang aking pasaporte. Ang lahat ng ito ay ligtas na nakalagay sa lihim na bulsa ang aking maleta. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, tulog pa ang buong pamilya ni Aldrin. Paminsan-minsan ay lumalakas pa ang hilik ni Danilo mula sa sala. Nagtimpla ako ng saa, naupo sa lamesa sa kusina, at naghintay na magising si Aldrin para makipag-usap ng tapat. Maya-maya ay nagising siya sa ingay, lumabas ng kuwarto na magulo ang buhok at nang makita akong nakabihis na ay humikap ng malakas. Ang aga mo namang aalis, gusto mo bang ipakbook kita ng Grab? Hindi na kailangan, nakapakbook na ako. Maupo ka muna, may kailangan akong sabihin sa iyo na napakahalagang bagay. Naupo si Aldrin nang may pagot sa tapat ko habang kinakamot ang ulo. May seryoso bang problema? Tungkol na naman ba kay Mama at Danilo? Sinabi ko naman sa iyo, pumunta ka na sa trip mo, pakbalik mo na lang natin pag-usapan. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado.
Hindi ko nahihintayin ang pagbabalik ko, Aldrin. Opisyal na akong nakipagkontrata sa isang real estate agency para ibenta ang condominium na ito. Habang nasa Cebu ako, magdadala sila nga mamimili para tingnan ang unit. Hinihiling ko na ikaw, si Mama, at ang pamilya ni Danilo ay mag-impake ng inyong magamit at mahanap ng bagong matutuluyan sa susunod na linggo. Pagbalik ko mula sa Cebu, tapos na ang transaksyon at ang kondo na ito, ay pakmamay-ari ng ang ibang tao. Tila na kuryente si Aldrin. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Ano ang sinabi mo? Ibabenta ang condo? Nababaliw ka na ba, Ferna? Bahay natin ito, anong karapatan mong ibenta ito? Ipapaalala ko muli sa iyo na ito ang aking personal na condo. Ari-arian na nakuha ko bago pa man tayo ikasal. Wala kang iniambak na kahit isang sentimo rito, kaya may buong karapatan ako na pamahalaan ito. Ayoko nang mamuhay sa panghahamak at kawalan ng respeto mula sa pamilya mo. Nagsimulang sumigaw si Aldrin. Dahil sa ingay ay nagising si Aling Tessie at ang pamilya ni Danilo na mabilis na tumakbo patungo sa sala. Ano nangyayari? Ano ang sinisigaw niyo ng napakaaga? Nag-aalalang tanong ng aking biyenan. Itinuro ako ni Aldrin habang nangangatok ang boses sa galit. Mama, tingnan mo ang manugang mo? Sinabi niyang ibabenta niya ang condo. Palalayasin niya tayong lahat sa kalye habang siya ay papunta sa Cebu para magpakasaya kasama kung sino man. Nang marinig ito, namutla si Aling Tessie na parang papel, at pagkatapos ay napunong mutput ang kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at tinangkang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong nakaiwas. Ferna, napakalakas naman ng loop mo. Nagawa mong ibenta ang bahay nang hindi man lang nagtatanong sa iyong biyenan o sa iyong asawa. Nagpaplano ka bang magrebelde sa bahay na ito? Tinitigan ko siya ng walang takot. Aling Tessie, ito ay aking ari-arian. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-asal tao, ngunit hindi niyo iyon pinahalagahan. Hindi ko kayang tustusan ang buong pamilya ni Danilo at pagsilbihan kayo habang itinuturing niyo ako bilang isang estranghero. Ito ang aking huling desisyon. Sa susunod na linggo ay darating na ang mabagong may-ari. Kung hindi kayo alis, tatawag sila ng pulis. Si Danilo, na nakatayo malapit sa amin na may pulang mukha dahil sa galit, ay akmang susugot sa akin gamit ang kanyang mga kamao, ngunit hila-hila ko na ang aking maleta patungo sa pinto. Aldrin, ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na ito ay aking personal na ari-arian ay nasa akin na. Kung gusto mong mahabla sa korte, sige lang, ngunit ipinapayo ko na gamitin mo na lang ang oras na iyon para mahanap ng tirahan para sa iyong ina at kapatid. Lumabas ako ang pinto. Ang ngasumpa ni Aling Tessie at ang tunongang paggampas ng kamao ni Aldrin sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa aking likuran. Pagkapasok sa elevator, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit sa aking kaluluwa ay may kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Ang malamig na panggising na ito ay matagal ko nang inihanda para ibuhos sa kanilang kasakiman. Pagkaalis ko, ang condominium sa Begeche ay naging isang larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng maliit na kamera na inilagay ko sa sala at ikinonekta sa aking telepono, nakita ko ang kanilang pagkataranta. Nakaupo si Aldrin sa sahig habang hawak ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang masunurin at masipag na asawa ay kayang gumawa ng ganoong kapasiyahan at matapang na hakbang. Aldrin, kailangan mong gumawa ng paraan. Iyak ni Sarah. Kung ibebenta niya ang condo, saan tayo pupunta? Manganganak na ako, titira ba kami sa ilalim ng tulay? Nagpalakat-lakat si Danilo sa silid habang bumubulong. Hindi ito maari. Anong batas ang nagpapahintulot sa asawa na ibenta ang condo nang hindi nalalaman ng kanyang asawa? Aldrin, pumunta ka agad sa abogado o sa korte ng gayon din. Sabihin mo na ang condo ay may kaso. Huwag mong hayaang may benta niya iyon. Gusto niya bang kunin ang lahat ng pera at tumakas? Huwag siyang mangarap ng gising. Nakinig si Aldrin sa kanyang kapatid, mabilis na nagbihis at tumakbo sa isang kakilalang abogado. Dinala pa niya ang aming marriage certificate bilang katibayan. Ngunit sa opisina ng abogado ay nakatanggap siya ng isa pang malamig na panggising. Ang abogado, matapos pakinggan si Aldrin at suriin ang paunang impormasyon, ay umiling. Aldrin, kailangan kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Kung biniling asawa mo ang condo na ito bago pa kayo ikasal, at ito ay nakapangalan lamang sa kanya, at kaya niyang patunayan na ang perang pambili ay mula sa kanyang personal na pondo, ayon sa Family Code ng Pilipinas, wala kang anumang karapatan na pamahalaan o hadlangan ang pagbebenta ng ari-ariang ito. Maari niya itong ibenta o ipamigay sa kahit kanino.
Maari ka lamang magkaroon ng karapatan kung mapapatunayan mo na nag-ambag ka ngang pera para sa pagpapaayos o pagbabayad ng mortgage sa panahon ng inyong pagsasama. Napatulala si Aldrin. Naging maputla ang kanyang muha. Pero asawa niya ako. Nagtatrabaho rin ako. Nagbibigay ako ngang pera sa kanya buwan-buwan. Mayroon ka bang ebidensya ang mga bank transfer o mga dokumento na nagpapatunay na ang perang iyon ay ginamit para sa pagbabayad ng tsondo at hindi para sa pang-araw-araw na gastusin? Tanong ng abogado. Natahimik si Aldrin. Saan naman siya kukuha ang ebidensya kung ang buong sweldo niya ay nagagamit lamang para sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan? Paminsan-minsang regalo sa kanyang ina, at bagong telepono para sa kanyang kapatid, ang lahat ng gastusin sa tsondo, kabilang ang pagbabayad ng mortgage sa simula, ay ako ang nagbalikat. Umuwi siyang baksak ang balikat, puno ngang pait at takot. Sa tapat ng pinto ay naghihintay na si Aling Tessie. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ano, anak? Ano ang sabi nga abogado? Hindi niya pwedeng ibenta. Diba? Tumingin si Aldrin sa kanyang ina na may tuyong nga mata. Maari niya mama. Kakampi niya ang batas. Pinagplanuhan niya na ang lahat ng ito. Nang marinig ito, napaupo sa sahig si Aling Tessie at nagsimulang mag-iyak. Ang kanyang masigaw ay umabot sa buong pasilyo ng condominium. Diyos ko, ano ang nagawa kong kasalanan para parusahan ng ganito? Isang ahas na manugang para sa aking anak. Gusto niyang patayin ang buong pamilya natin. Ferna, napakasama mo, Ferna. Isang manloloko. Demonyo ka. Hindi man lang tinangka ni Aldrin na patahimikin ang kanyang ina. Pumasok siya sa silid. Tumingin sa marangyang tsondo na matagal niyang ipinagmamalaki bilang kanya. Lumalabas na ang lahat ng ito ay isa lamang magandang panaginip. At ngayon ay pinapalayas na siya ruan ang mismong babaeng hinahamak niya. Ang kanyang pride ay tuluyang nadurok. Habang nasa Cebu, nakatanggap ako ang dose-dose ng hindi sinagot na tawag at galit na mensahe mula kay Aling Tessie. Hindi ako sumasagot, tahimik ko lamang kinukuha ang mas screenshot bilang ebidensya ang pang-abusong emosyonal. Hindi pa doon huminto si Aling Tessie. Nagsimula na rin siyang magpadala ng gabanta. Ferna, huwag mong isipin na dahil nagtatago ka riyan ay tapos na ang lahat. Babalik ako sa Lucena at isasabi ko sa lahat ng kamag-anak mo kung anong klaseng taksil kang babae. Pupunta ako sa opisina mo at ipapakita ko sa lahat ang tunay mong hitsura. Kung hindi mo ibibigay ang pera mula sa pagbebenta ang kondo kay Aldrin, huwag mong asahan na magkakaroon ka ang tahimik na buhay rito sa Maynila. Binabasa ko ang mamensahang ito ng may malamig na kapayapaan. Ang huling natitirang respeto ko sa kanya ay tuluyang naglaho. Tinawagan ko ang admin ng aming kondominium at ang magwardiya. Magandang araw po. Ako po ang may-ari ng Unit 158. Sa kasalukuyan po ay nasa business trip ako. Ngunit may mga taong ilegal na nanatili sa aking tsondo na nanggugulo sa kaayusan. Pakiusap po na higpitan ang pagsubaybay sa kanila. Kung makaroon man ang anumang insidente o makipag-away sila sa makapitbahay, pakiusap na tumawag agad ng barangay o pulis. Ipinadala ko rin sa kanila sa pamamagitan ng email ang kopya ng aking titulo ng condominium upang patunayan ang aking karapatan sa pagmamay-ari. Kinumpirma ng admin ng gusali ang aking kahilingan. Nainis na rin sila dahil ang pamilya ni Aling Tessie nitong manakaraang araw ay palaging maingay at nag-iwan ng basura sa koridor. Nang umakyat ang guwardiya upang paksabihan sila, lalong nag-alsa ang galit ni Aling Tessie. Tumayo siya sa gitna ng sala at sumisigaw habang itinuturo ang kisame. Menggabayaran kayo. Binabayaran kayo ng babaeng iyon para apihin ang nga matatanda. Biyanan niya ako. May karapatan akong tumira rito. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na magpalayas sa akin. Si Danilo naman, nang makitang matigas ang kanyang ina, ay nagsimula na ring magwala. Binalak pa niyang harangan ang pintong ng elevator upang walang makapasok na mamimili para tingnan ang tsondo, gaya ng sinabi ko. Ngunit hindi nila alam na binigyan kong autorisasyon ang aking broker na si Gina, sa tulong ng guwardiyang gusali, na magdala ng kliyente sa mga partikular na oras. Nang araw ding iyon, nagdala si Gina ang isang maidat ng kliyente. Pagkabukas pa lang nila ang pinto, hinarang na agad sila ni Aling Tessie hawak ang isang walis tingting. Umalis kayo rito, hindi ibinebenta ang tsondo na ito. Sinong pumasok, tatamaan sa akin. Si Gina, na may bakal na pasensya, ay hindi man lang natakot. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinimulang videohan ang nangyayari. Mrs., ako po ang legal na kinatawan ng may-ari. Humahadlang po kayo sa isang legal na transaksyong sibil at lumalabag sa karapatan sa pribadong ari-arian. Kung hindi po kayo tatabi, tatawag po ako agad ng pulis para gawan kayo ng ulat. Iyan po ang utos ng may-ari. Ang kliyente,
Nang makita ang eksenang ito, ay umiling ng may panghihinayang. Alam mo, Gina, ang bumilingang tsondo na ito ay magdadala lang ng problema sa akin. Hayaan mo munang ayusin ng may-ari ang issue sa mga taong ito bago niya ibenta. Nang makitang umalis ang kliyente, tumawa ng mapagtagumpay si Aling Tessie. Akala niya ay nagtagumpay siya sa pagadlang sa pagbebenta? Ngunit hindi niya naintindihan na lalo lamang nitong pinaktibay ang aking desisyon na gumamit ng mas marahas na hakbang. Hindi ko na sila itinuturing na pamilya. Sila ay mga ilegal na mananakop na sadyang naninira ng aking ari-arian. Agad na ipinaalam sa akin ni Gina ang nangyari. Nabatid ko na hindi na ako pwedeng mag-aksayang oras. Sa kabutihang palad, sa mga potensyal na mamimili ay naroon si Mr. Ignacio Santos, isang may karanasang investor sa real estate. Hindi siya natatakot sa mga problema sa tao. Ang tanging interes niya ay ang lokasyon at presyong gachondo. Nag-organisa si Gina na isang video call sa aming tatlo. Nakaupo ako sa aking kuwarto sa hotel sa Cebu na may kalmadong mukan ngunit may determinadong tingin. Magandang araw po, Mr. Ignacio Santos. Ako po si Ferna, ang may-ari ng Chondo. Humihingi po ako ng paumanhin sa eksenang nakita niyo sa video na ipinadala ni Gina. Pamilya po iyong ng aking dating asawa. Sinasadya nilang gumawa ng gulo dahil nakpasya akong makipagwalay at ibenta ang aking personal na ari-arian. Tinitiyak ko po sa inyo na sa legal na aspeto, ang Chondo ay walang anumang problema. Tumingin si Mr. Ignacio sa akin sa screen at tumango ng may pagkaunawa. Matagal na ako sa negosyong ito. Ang ngaaway pamilya ay karaniwang bagay lang. Napakaganda ng kondo mo, payag akong bilhin ito. Gayunpaman, dahil may mataong nakatira at nanggugulo doon, kakailanganin kong gumastos ng karagdagang pondo at oras para mapalayas sila pagkatapos ng pagbili. Ano po ang masasabi niyo kung ibaba natin ng kaunti ang presyo bilang kabayaran sa panganib na ito? Mabilis na gumana ang utak ko. Ang bawat araw na pakaantala ay araw ng emosyonal na paghihirap at panganib na masira nila ang aking kondo. Naintindihan ko po kayo. Payag po akong ibaba ang presyo ng 50,000 pesos mula sa orihinal na presyo. Sa kondisyon na ngayon din, ay magsasagawa tayo ng reservation deposit transfer sa aking bank account at pipirmahan natin ang paunang kontrata sa pamamagitan ng e-signature. Ang maorihinal na dokumento ay pipirmahan natin sa harap ng notaryo publiko pagbalik ko sa Maynila sa susunod na linggo para agad nating matapos ang transaksyon. Ako na po ang bahala sa responsibilidad na mapalayas ang mga taong iyon sa tulong NG ang mga autoridad bago ko yabot sa inyo ang bakanteng kondo. Ngumiti si Mr. Ignacio, masaya sa aking pagiging determinado. Napaka-profesional mo kausap. Sige, deal. Ang 50,000 pesos ay sapat na para sa gagastusin ko sa paglilinis pagkatapos. Ipadala mo ang mga detalye ng bangko at ang draft kam kontrata. Maglilipat ako ng praagat. Sa loob ng 2 oras, nakatanggap ako ng notifikasyon mula sa aking bangko. Ang 200,000 pesos na reservation deposit ay pumasok na sa aking account. Huminga ako ng malalim ng may kaginhawaan, nakakaramdam ng bagong lakas. Agad kong ipinadala ang screenshot ng transfer at ang kontratang pirumado ni Mr. Ignacio sa aming family group chat, kung saan walang humpay silang nagpapadala ng masumpa nitong nga nakaraang araw. Ipinapaalam ko po sa lahat para sa inyong kabatiran, nabenta na ang Chondo, at natanggap na ang deposit. Malinaw na nakasulat sa kontrata na ang may-ari ay obligadong iabot ang bakanteng Chondo sa susunod na Lunes. Kung sa oras na iyon ay nandun pa rin kayo, ang bagong may-ari ay may buong karapatan na gumamit ng mga hakbang para sa sapilitang pagpapalayas, kabilang ang pagputol ng kuryente, tubig, at pagtawag ng pulis. Ito na ang huli ninyong pagkakataon na umalis ng maayos. Matapos ipadala ang mensahe, umalis ako sa group chat at nirestrict ang lahat ng numero ng pamilya ng aking asawa. Tumingin ako sa bintana ng hotel sa maliwanag at maingay ng mga ilaw ng Cebu. Kalahati nga aking landas ay nairaos ko na. Ngayon ay kailangan ko munang mag-focus sa aking proyekto upang makuha ang aking bonus at bumuo ngang matibay na pundasyon para sa aking malayang buhay. Nais gumawa ngang palabas ng pamilya ni Aldrin. Sige. Ipapakita ko sa kanila kung paano natatapos ang kuwento kapag hindi sila ang direktor nito. Ang pag-alis ko sa family group chat ay parang isang time bomb na tuluyang nagpabaliw sa pamilya ni Aldrin. Sa Cebu, buong araw kong ibinuhos ang aking sarili sa trabaho sa aming sangay. Ngunit nang makarating sa akin ang balita na nagsimulang magpakalat ng masismis si Aldrin tungkol sa akin, tuwing gabi ay sinimulan kong linisin ang malabi ng aming kasal sa online space. Ayokong mag-iwan sa kanila ngang kahit isang butas para makagawa nga kwento na iniwan ko ang aking asawa para sa ibang lalaki o tumakas ako dala ang pera.
nagpost ako sa aking personal social media page. Inilakip ko ang larawan ng aking CCTV kung saan nakasaad na ako lamang ang nag-iisang may-ari. At ang mabang statement na nagpapatunay na ang tsondo ay binili gamit ang aking sariling pera bago pa man kami ikasal. Malinaw kong isinulat na kasalukuyan na akong nasa proseso ng pakikipaghiwalay at pagpapawalang bisangang kasal dahil sa hindi pagkakasundo sa pananaw sa buhay at labis na pakikialam ng pamilya ng aking asawa sa aming pamumuhay. Kinumpirma ko rin na ang kondo ay legal nang naibenta sa isang bagong may-ari, at ang anumang pananatili ron pagkalipas ng darating na Lunes ay ituturing na ilegal. Agad na nakakuha ang aking post ng daan-daang reaksyon. Ang magkaibigan, kasamahan sa trabaho, at maging ang makamag-anak ng magkabilang panik ay nagsimulang magtanong. Hindi ko sila sinagot ng isa-isa, nag-iwan lang ako ng pangkalahatang komento na maayos ang aking kalagayan at nakatuon ako sa aking trabaho. Dahil dito, lalong nag-init ang ulo ni Aling Tessie at Aldrin dahil wala na silang pagkakataon na baluktutin ang katotohanan. Bago ito, nagawa na ni Aling Tessie na tawagan ang lahat ng kapitbahay sa Lucena, na nagkukwento na tinangay ko raw ang pera ni Aldrin at pumunta sa Cebu para makipagkita sa ibang lalaki. Ngunit nang lumabas ang mahindi mapapasubaliang katibayan ng pera, ang makapitbahay ding iyon ay nagsimulang makbulong-bulungan tungkol sa kasakiman ng pamilya ng aking biyenan. Nagpadala sa akin si Aldrin ng email. Dahil ang lahat ng iba pa niyang paraan ng pakikipag-ugnayan ay nakablok na. Sumulat siya ng isang mahabang liham na puno ng sumbat at banta. Sinabi niyang ipinahiya ko raw siya, at nahihiya na siyang tumingin sa mga mata ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Nagbanta pa siyang magdedemanda para sa libelo laban sa kanyang pamilya. Sumagot ako ng maikli, sa isang pangungusap lamang, kung patuloy mo akong guguluhin, ipadadala ko ang lahat ng recording ng pang-alipusta ng iyong ina at kapatid sa pamunuan ng iyong opisina upang masuri nila ang moral na pagkatao ng kanilang empleyado. Matapos ang email na iyon, natahimik si Aldrin. Naintindihan niya na hindi na ako ang dating masunuring asawa na madaling takutin. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang sa papel o sa salita. Ito ay ang pagpapalaya sa aking isip. Naramdaman ko ang kaginhawaan dahil hindi ko na kailangang magpanggap na masaya ang aming pamilya. Ang matunay kong kaibigan ay nagpadala sa akin ng mamensahe ng suporta, at wala na akong pakialam sa maksismis. Ang nga makukulay na ilaw gabi sa Cebu sa labas ng bintana ng aking hotel ay tila ba bumabati sa akin, inaanyayahan ako sa isang bagong yugto ng aking buhay kung saan ako ang ganap na may-ari ng aking kapalaran. Ang pananahimik ni Aldrin ay hindi nangangahulugan na sumuko na ang kanyang pamilya. Habang abala ako sa mga pagpupulong sa lungsod, nagsimulang umugong ang aking telepono mula sa mga hindi kilalang numero. Alam kong ito ay mga laro ni na Danilo at Sarah. Gumamit sila ng mga disposable SIM card upang lampasan ang aking block para patuloy akong tawagan. Minsan ay sumasagot ako sa pag-aakalang ito ay isang kliyente. Ngunit sa kabilang linya ay maririnig ang mayabang na boses ni Danilo. Ferna, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba talagang daanin ito sa masamang paraan? Nabenta mo ang tsondo sa halagang milyon-milyon. Gusto mo bang solohin ang lahat at walang itira para sa kapatid kong si Aldrin at kay mama? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo kami bibigyan ng kalahating milyong piso para sa moral damages at para sa pag-alaga sa iyo ni mama, hinding-hindi kita papatahimikin dito sa Maynila. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Alam ko rin kung saan nakatira ang mga magulang mo sa Lucena. Mag-isip-isip ka. Habang nakikinig sa kanya, hindi ko mapigilang mapangiti sa kanilang kahibangan. Pag-alaga, sa nakalipas na 3 taon, ako ang nagpapadalang pera kay Aling Tessie tuwing nakakasakit siya. Ako ang nagpapadala ng nga regalo sa bawat okasyon. Pumunta lang siya sa Begeche para maupo sa malamig na silid, magutos, at hanapan ng mali ang kanyang manugang. At ngayon ay humihingi sila ng kabayaran? Danilo, kalmado kong sagot. Inire-record ko ang usapan na ito. Ang mga sinasabi mo ngayon ay extortion at banta. Wala akong anumang utang sa pamilya mo. Sa katunayan, kayo ang ilegal na sumasakop sa aking tsondo. Ipinapayo ko na gamitin mo na lang ang oras na iyon para alagaan ang asawa mo na manganganak na, kaysa humantong ka sa kulungan at walang mag-alaga sa pamilya mo. Agad kong ibinaba ang telepono, ngunit hindi sila tumigil. Si Sarah, ang aking bayaw na asawa na nakasanayan lang ang tumanggap, ay sumali na rin sa laban. Nagpadala siya nga madamdaming mensahe na dahil daw sa pagbebenta ngang kondo ay nasyok siya at muntik ng makunan, at hiniling na magpadala ako sa kanya ngang pera para sa ospital at para sa pagbili ng bagong bahay para sa kanilang pamilya. Ang mamensahang ito, na nakukunwaring madaing,
ay walang iba kundi pangingikil, at patuloy itong pumapasok sa aking inbox. Nagpasya akong huwak ng manahimik. Inipon ko ang lahat ng mensahe, recording ng natawak na may banta, at ipinadala ito kay Ate Paul, ang aking matalik na kaibigan na isang abogado na eksperto sa mga kasong kriminal at sibil. Kinumpirma ni Ate Paul na ang maebidensyang ito ay may malaking halaga kung magpapasya akong magdemanda o humingi ng proteksyon. Nagpadala rin ako ng kopya kay Aldrin, na nagbabala na patigilin ang kanyang kapatid bago ko opisyal na ihabla ito sa mga autoridad. Nang makita ang na hindi mapapasubali ang ebidensya, natakot si Aldrin para sa kanyang trabaho at pinilit si Danilo na itigil ang pagtawag. Gayunpaman, ang galit sa kanilang mga mata ay hindi nawala. Iniwan ang nga problema sa pamilyang aking asawa, ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho sa Cebu. Ang proyektong ipinagkatiwala sa akin ni Sir Vicente ay talagang mahirap. Ang sistema ng pamamahala sa Cebu branch ay magulo. May hidwaan sa pagitan ng mga empleyado ron, at nawalan ng tiwala ang mga partner. Noong maunang araw, nagtatrabaho ako mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, personal na nakikipag-usap sa bawat pinuno ng departamento at nakikipagpulong sa mga pangunahing kliyente. Dahil sa pabago-bagong panahon sa Cebu, kung minsan ay pakiramdam ko ay lupaypay na ako, dahil sa hindi regular na pagkain, sumumpong ang aking gastritis, at dahil sa stress sa pagbebenta ng tsondo, nabawasan ako ang timbang. Ngunit ang konsentrasyon sa trabaho ang nakatulong sa akin na makalimutan ang sakit ng pagtataksil. Nakatakpo ako ng kaligayahan sa bawat pag-ayos ng gusot sa proyektong ito. Nagmungkahi ako ng bagong sistema ng trabaho, binawasan ang nga hindi kinakailangang proseso, at personal kong tinitiyak sa mga partner ang pagsunod sa mga deadline. Ang aking determinasyon at profesionalismo ay unti-unting nakuha ang respeto ni Gemajing, Gema pinakanagdudang kasamahan sa Cebu branch. Hindi na nila ako nakita bilang isang taga Maynila na dinala doon para mag-utos, kundi nagsimula silang makitungo sa akin ng may pagalang at suporta. Matapos ang 10 araw ngang walang humpay na pagtatrabaho, hindi lamang naisalba ang proyekto kundi nakakuha pa kami ng 2 karagdagang kontrata. Noong nga huling araw, abala ako sa pag-ayos ng mga dokumento, turnover ng mga gawain, at paghahanda sa aking pagbabalik. Sa huling araw ng aking business trip, ang direktor ng Cebu branch ay nag-organisa ng isang simpleng despedida dinner para sa akin. Habang nahahapunan, tumawag si Sir Vicente mula sa Maynila. Binati niya ako at ibinalita ang isang napakagandang balita. Nagpasya ang board of directors na bigyan ako ang bonus na katumbas ang 3 buwang suweldo dahil sa aking pambihirang performance. Bukas din, ang aking panggalan ay isasama sa pagpipilian para sa posisyon ng Head of Project Management Department pagkabalik ko sa Maynila. Ferna, napakahusay ngang ginawa mo, sabi niya sa telepono. Ipinagmamalaki ko na ipinagkatiwala ko ang gawaing ito sa iyo. Magpahinga ka muna ng ilang araw sa Cebu bago ka bumalik. Nagpasalamat ako sa aking manager, ngunit ang isip ko ay nasa Maynila na. Kailangan kong bumalik upang tapusin ang pagbebenta ng tsondo at asikasuhin ang pagpapawalang bisa ng kasal. Ang malaking bonus kasama ang pera mula sa pagbebenta ng kondo ay magiging matatak na pundasyon para sa aking bagong buhay. Nakatayo ako sa gitna ng abalang kalye sa Cebu, nilalanghap ang sariwang hangin na may amoy ng dagat at init ng araw. Naramdaman ko na mas malakas ako kaysa dati. Hindi na ako ang babaeng umiikot lang sa kusina at natatakot sa masamang tingin ng kanyang biyenan. Ako ay isang independenteng babae na may karera at may kakayahang protektahan ang sarili. Habang tinatamasa ko ang masandali ng tagumpay sa Cebu, si Aldrin sa Maynila ay nagumpisa ng isang bagong laro upang may salba ang kanyang kalagayan. Nang malaman niyang natanggap ko na ang deposit mula kay Mr. Ignacio, hindi niya matanggap na ang milyon-milyong piso ay mapupunta sa akin. Pumunta si Aldrin sa opisina ni Gina, ang pinagkatiwalaan ko sa transaksyon. Ayon kay Gina, maayos ang pananamit ni Aldrin ngunit agresibo ang kanyang kilos. Pumasok siya sa opisina at malakas na humingi na makaharap ang may-ari ng tsondo. Nang lumabas si Gina para harapin siya, hinampas niya ang lamesa gamit ang kanyang kamao at sinabi, "Ako ang asawa ni Ferna, ang may-ari ng tsondo na iyon. Ipinapaalam ko sa inyo na mayroon kaming issue sa paghahati ng ari-arian. Ibinibenta ni Ferna ang tsondo ng walang pahintulot ko, na isang paglabag sa batas. Kung itutuloy niyo ang transaksyong ito, dedemanda ko ang inyong ahensya para sa estafa." Sige na, nabinalaan ko na nun pa at nakapahanda ng lahat ng dokumento, ay hindi man lang natakot. Ngumiti siya ng magalang, pinaupo si Aldrin at binigyan siya ng isang basong tubig. "Sir Aldrin,
Nagtatrabaho kami ng mahigpit sa ilalim ng magalegal na dokumento. Ang tsondo na ito ay nakapangalan lamang kay Ferna at ito ay kanyang ari-arian bago pa man kayo ikasal, na masusing sinuring ng notaryo publiko. Sinasabi niyo na may kaso kayo sa korte. Pakiusap po, nagain na ba kayo ng demanda sa korte at mayroon ba kayong opisyal na injunction o desisyon ng korte na nagbabawal sa pagbebenta ng tsondo na ito? Kung mayroon kayong opisyal na dokumento, hihinto agad kami sa transaksyon. Kung puro salita lang po iyan, sinisira niyo lang po ang reputasyon ng aming ahensya. Natahimik si Aldrin. Saan naman siya kukuha nga dokumento sa korte kung hindi pa nga ako nagahain ng kaso ngang paghihiwalay? Dumiretso siya sa pagrereklamo. Nakukuwento kung gaano ako kawalang utang na loob na asawa na iniwan ang kanyang asawa para sa ibang lalaki at ibinebenta ang tsondo para itago ang ari-arian. Nagdala pa siyang ilang kahinahinalang lalaki na nagpakilalang na kaibigan niya, na nakatayo sa tapat ng opisina ni Gina at gumagawan ng tensyon. Nagpapakalat ng sismis na kung bibilhin ni Mr. Ignacio ang tsondo na ito ay hindi niya ito matitirhan dahil may ibang may-ari ang bahay. Agad na tinawagan ako ni Gina at si Mr. Ignacio. Kasabay nito, tinawagan din niya ang security ng gusali upang paalisin ang mananggugulo. Gayunpaman, ang ginawa ni Aldrin ay nagdulot ng pangamba kay Mr. Ignacio. Isa siyang investor. Hindi siya natatakot sa legal na aspeto. Ngunit ang maganitong gulo na parang sa malumang pelikulang ng sindikato ay ayaw niyang maranasan. Tinawagan niya ako, at may pag-alinlangan sa kanyang boses. Ferna, seryoso yata ang asawa mo. Binibili ko ang tsondo para sa investment o para parentahan. Ngunit kung palaging may pupunta ron at gagawa ang iskandalo, mahihirapan ako. Pakiusap na ayusin mo ang isyong ito ng tuluyan, kung hindi ay baka kailanganin kong bawiin ang kasunduan natin. Naintindihan ko na dumating na ang sandali na kailangan kong personal na makialam upang patatagin ang tiwala ng mamimili. Hindi ko maaring hayaan si Aldrin na sirain ang aking huling plano. Nang gabing iyon, nakmungkahi ako na magsagawa ang isang three-way video call. Ako, si Mr. Ignacio, at si Gina. Ayokong patagalin pa ito kahit isang minuto. Upang kumbinsihin si Mr. Ignacio, inihanda ko ang isang electronic package ng mga dokumento, kabilang ang mabang statement ng aking account sa nakalipas na 5 taon. Mr. Ignacio, naunawaan ko ang inyong pangamba, ngunit pakiusap na tingnan niyo ang nga ebidensyang ito. Ito ang nga statement mula sa aking account kung saan buwan-buwan kong binabayaran ang mortgageng tsondo. Ang lahat ng pera ay nanggagaling sa aking salary account. Walang kahit isang transfer na ginawa si Aldrin sa aking account para sa pagbabayad ng mortgage o para sa pagbili ng tsondo. Sa aspeto ang damdamin ay asawa ko siya. Ngunit sa aspeto ng ekonomiya, siya ay ganap na estranggero sa ari-ariang gito. Ipinakita ko rin ang iba pang madokumento, kabilang ang mamensahe ang banta at pangingikil mula sa kanyang pamilya na aking inipon. Ang ginagawa niya ngayon sa opisina ni Gina ay ang desperadong hakbang lamang ng isang kasuklam-suklam na tao. Tinitiyak ko sa inyo na pagbalik ko sa Maynila sa Lunes ng umaga, tatapusin natin ang transaksyon sa harap ng notaryo publiko. Nakipag-ugnayan na rin ako sa isang profesional na security agency at nagayin na ako ng reklamo sa barangay tungkol sa ilegal na pananatili nila sa aking tsondo. Ibibigay ko sa inyo ang tsondo na ganap na bakante at malinis. Kung makaroon man ang anumang problema sa hinaharap, ako mismo ang haharap sa legal na responsibilidad upang tulungan kayo. Matiyagang nakinig si Mr. Ignacio habang tumatango paminsan-minsan at sinusuri ang mga statement. Ang aking katapatan at determinasyon ay nagpakalma sa kanya. Ferna, napakalinaw mong magpaliwanag. Naniniwala ako sa maebidensyang ito. Sa katunayan, sanay na ako sa mga ganitong eksena ng mga taong walang karapatan pero gustong makakuha ng pera. Sige, itinutuloy ko ang aking intensyon na bilhin ang tsondo. Sa Lunes ay makita tayo sa notaryo publiko. Magsasama rin ako ng ilang tauhan ko doon. Tingnan natin kung gaano kalayo ang kayang gawin ng asawa mo sa kanyang iskandalo. Huminga ako ng malalim ng may kaginhawaan. Natapos ang tawag, at bumagsak ako sa kama sa hotel. Masakit ang buong katawan ko sa pagod, ngunit ang aking isip ay kristal na malinaw. Nakikita ko na ang katapusan ng panahon ng kanilang kasakiman. Akala ni Aldrin ay kaya niya akong pasukuin sa kanyang mamurang gimmick, ngunit nakalimutan niya na ako mismo ang naktayo ng aking karera at nakamit ng ari-ariang ito. Hindi ko hahayaan ang sinuman na basta na lamang agawin ang bunga ng aking pinakpaguran. Sa huling gabi ko sa Cebu, naglakat-lakat ako sa tabing dagat. Ang hangin ay masarap na humahaplos sa aking mukha. Handa na ako para sa huling laban sa opisina ng notaryo publiko sa Lunes ang umaga. Naghihintay ang Maynila sa aking pagbabalik.
Hindi bilang asawa ni Aldrin, kundi bilang isang tao na maglalagay ng tuldok sa kanyang pagkakamali at magsisimula ng isang bagong makulay na buhay. Ang maagang flight mula sa Cebu ay lumapak sa Naya habang ang lungsod ay nababalot pa ng manipis na ulap. Hindi ako umuwi sa aking tsondo, kundi dumiretso ako sa opisina ni Ate Paul upang suriin sa huling pagkakataon ang lahat ng kinakailangang dokumento at reklamo. Sakto alas 9 ang umaga, nasa opisina na ako ang notaryo publiko sa Makati. Naghihintay na rin sina Gina at Mr. Ignacio. Hindi nag-iisa si Mr. Ignacio. May kasama siyang dalawang matangkat at malalaking lalaki na may seryosong muha, na agad na nagbigay ng bigat sa sitwasyon. Pagkapasok ko pa lang, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa waiting area. Tumayo si Aling Tessie, at ang mukha niya ay namumula sa galit. Sa likod niya ay nakatayo sina Aldrin, Danilo, at Sarah. Lumalabas na kanina pa silang umaga naghihintay doon. Sumugot sa akin ang aking biyenan, tinangkang hawakan ang aking damit, ngunit ang dalawang lalaking kasama ni Mr. Ignacio ay mabilis na humakbang pasulong upang magsilbing harang. Ferna, may lakas ng loop ka pang pumunta rito, sigaw ni Aling Tessie. Paos na ang kanyang boses dahil sa galit. Napakabutingan trato namin sa iyo, tapos gagawin mo pang agawin ang lahat ng ari-arian ng anak ko. Ibebenta mo ang tsondo? Saan kami titira? Gusto mo ba kaming patayin? Ha? Hindi ako natakot. Kinuha ko ang folder ngam nga dokumento sa aking bag at tumingin ng diretso sa kanyang nga mata. Aling Tessie, sa huling pagkakataon ay tinatawag ko kayo ng may paggalang dahil sa nakaraan. Ang ari-ariang ito ay akin. Kinikilala iyan ang batas. Binigyan ko kayo ang isang linggo mula nang ianunsyo ko ang pagbebenta para umalis, ngunit sinadya ninyong manatili. Ngayon, matapos mapirma ng kontratang ito, ang kondo ay pagmamayari na ni Mr. Ignacio Santos. Ipinapayo ko na maktira kayong nagkaunting dignidad sa inyong sarili at umalis ng mayos. Humakbang pasulong si Aldrin. Pagod ang kanyang hitsura, pula ang mga mata dahil sa puyat at sa maeng loop. Ferna, huwag ka namang maging ganyang kalupit. Asawa mo ako. Kasal pa rin tayo sa batas. Kung hindi ko pipirmahan ang kontratang ito, walang sinumang makakapagbenta ang tsondo. Hindi papayag ang notaryo publiko. Ngumiti ako at humarap sa notaryo publiko na nakaupo sa lamesa. Attorney, pakiusap po na suriin ang madokumento. Ito po ang orihinal na titulo ng condominium, sisiti sa ilalim ng aking pangalan na nakuha bago pa ang kasal. At ito naman po ang notaryadong patunay na ang ari-ariang ito ay aking personal na pagmamay-ari, batay sa matransaksyon ng aking bank account. Ayon sa batas, may buong karapatan ako na pamahalaan ito nang walang pahintulot ng kahit sino. Ang notaryo publiko, matapos suriing mabuti ang maorihinal na dokumento, ay tumingin kay Aldrin at sa profesional na tono ay nagsabi, Sir, sa legal na aspeto, si Veronica Nicolas ang nagisang may-ari ng ari-ariang ito na nakuha bago pa man kayo ikasal. Ang madokumento ay nasa ganap na kaayusan para sa transaksyon. Inaanyayahan ko sina Veronica Nicolas at Mr. Ignacio Santos sa aking tanggapan para sa pagpirma. Nang mapagtanto na walang legal na paraan para manalo, dinala ito ni Danilo sa dahas. Kumuha siya ng isang upuan, nagbabalak na ihampas ito sa lamesa habang nakmumura ng bastos. Si Sarah naman ay napaupo sa sahig at nagsimulang mag-iyak, nagrereklamo na pinalalayas ang masamang manugang ang isang buntis sa kalye. Napakagulo eksena. Ang ibang makliyente sa opisina ay natatakot na lumayo. Agad kong inilabas ang aking telepono at tinawagan ang pulis na aking nakontak na noon pa. Wala pang 10 minuto, dumating ang dalawang pulis. Humingi silang kaayusan at pinakiusapan ang lahat ng walang kinalaman sa transaksyon na lumabas ng silid. Mga opisyal, sabi ko, ako po ang may-aring tsondo, at ang mga taong ito ay ilegal na nakatira sa aking unit. Nanggugulo rin sila sa kaayusan ng pampublikong opisina at humahadlang sa isang legal na transaksyon. Pakiusap po na gawan sila ng ulat. Nang makita ang uniforme nga pulis, agad na nanghina si Danilo at Aling Tessie. Matapang lamang sila sa mataong sa tingin nila ay mahina, ngunit sa harap ng batas ay agad silang naduduwak. Inutusan ng mapulis ang pamilya ni Aldrin na lumabas agad ng opisina ng notaryo publiko. Bagsak ang balikat silang naglakad patungo sa pinto, ngunit hindi nakalimot na magiwan ng matatalim na tingin ng galit sa akin. Naging mabilis ang transaksyon sa pagitan namin ni Mr. Ignacio. Ang natitirang halaga ay inilipat sa aking account sa loob mismo ng opisina ng notaryo publiko. Hawak ang kontratang may asul na tatak, alam kong ako ay ganap ng malaya. Matapos ang pagbebenta,
Umarkila muna ako ang isang maliit na condo unit para pansamantalang tirahan at paghandaan ang kaso ang pagpapawalang bisa ang aming kasal. Gayunpaman, hindi sumuko si Aldrin. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, nakita ko siya sa tapat ng aking bagong tirahan. Hindi na siya agresibo tulad ng sa opisinang ng notaryo. Sa pagkakataong ito, mukhang kaawa-awa si Aldrin na may gusot na damit at may nakasalang mukha. Nang makita ako, sumugot siya sa akin. Tinangkang hawakan ang aking kamay, ngunit mabilis akong lumayo. Ferna, nagmamakaawa ako sa iyo. Mag-usap tayo sa huling pagkakataon. Naintindihan ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Tumingin ako sa kanya nang walang anumang nararamdaman. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nagay na ako ng petisyon para sa legal separation at annulment. Kailangan mo na lang pirmahan ang mga dokumento. Biglang lumuhod si Aldrin sa harap ko, sa mismong gitna ang lobby ng gusali na maraming tao. Ferna, mali ako. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Nakinig ako kay Mama, nakinig ako kay Danilo, kaya ganun ang naging trato ko sa iyo. Nangangako ako, kung babalik ka, papawiin ko agad si Mama at Danilo sa Lucena, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa kanila. Ang pamilya lang natin ang alagaan ko. Nabenta mo na ang condo, sige lang, sa iyo na ang pera. Hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo. Bibili tayo ng ibang mas maliit na bahay, basta makasama lang kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tumingin ako sa lalaking nakaluhot sa aking paanan at nakaramdam ako ng matinding pandiri. Alam kong nagpapakumbaba siya hindi dahil sa pagmamahal sa akin. Nang hihinayang siya dahil nawalan siya ang gintong balon isang asawa na may karera at may ari-ariang nakakahalaga ng milyon-milyon. Naintindihan niya na pagkatapos ang hiwalayan ay wala siyang mapapala. Walang bahay, walang pera. At may pamilya pa sa kanyang balikat na palaging humihingi ng tulong. Tigilan mo na ang palabas na ito, Aldrin. Kung talagang pinapahalagahan mo ako, hindi mo hahayaan ang ina mo na alipustahin ako sa loob ng maraming taon. Hindi mo hahayaan ang kapatid mo na sakupin ang aking bahay. Sinasabi mo na puputulin mo ang ugnayan sa iyong ina at kapatid, kadugo mo sila. Ang taong kayang talikuran ang sariling pamilya ng ganun kadali para sa pera, ay ganun din kadaling tatalikuran ako. Nang makitang hindi ako natitinak, nawala ang nakasalang mukha ni Aldrin at napalitan ng galit. Tumayo siya at pinakpagan ang kanyang ngatuhot. Naging matalim ang kanyang boses. Ah, kaya pala pera lang talaga ang mahalaga sa iyo. Pakiramdam mo ay milyonaryo ka na ngayon kaya hinahamak mo ako. Sasabihin ko sa iyo, wala ka kung wala ako. Isa ka lang abandoned na babay ngayon. Tingnan natin kung sinong papatol sa iyo. Malamig ko siyang tiningnan at ngumiti ng bahagya. Kung may papatol man sa akin o wala, hindi mo na iyon problema. Kahit papaano, hindi ko na kailangang pasanin ang buong kasuklam-suklam mong pamilya. At ngayon, umalis ka na o tatawag ako ng security. Galit na humarap si Aldrin at umalis habang bumubulong ng sumpa. Iyon nga ang tunay na hitsura ng laking tinawag ko noong asawa ko. Isang makasarili, masiba, at handang magpababangang, sarili para lamang sa material na pakinabang. Pumasok ako sa elevator. Naramdaman ko na ang desisyon na ibenta ang condo at makipaghiwalay ang pinakamatalinong desisyon sa aking buhay. Dahil hindi nakakuha ng pera at hindi ako napilitang bumalik, si Aldrin at ang kanyang pamilya ay gumawa ng huling hakbang upang sirain ang aking karera. Alam niya kung gaano ko pinapahalagahan ang aking trabaho at reputasyon sa kumpanya. Isang umaga, habang nagpupulong kami para sa lingguhang ulat, pumasok ang isang guwardiya sa meeting room at sinabing may isang lalaki at matandang babae na nanggugulo sa lobby. Humihiling na makaharap si Sir Vicente upang ilantat ang aking tunay na pagkatao. Alam ko na agad kung sino sila. Humingi ako ng paumanhin sa aking mga kasamahan at bumaba ako kasama si Sir Vicente. Nakaupo si Aling Tessie sa sahig sa gitna ng malaking lobby ng aming opisina, umiyak ng malakas at inaakusahan ako ng pangangalo niya. Sinasabi niyang nagpunta ako sa Cebu para makipakita sa aking kalaguyo, at pagkatapos ay ibinenta ko ang lahat ng ari-arian ng aking asawa upang itago ang pera. Nakatayo si Aldrin sa tabi niya. Hawak ang isang bungkos ng mga larawan kung saan kasama kong naghahapunan ang mga partner sa Cebu. Ang mga larawan ay sadyang pinutol at pinili upang lumikha ng maling impresyon. Sir Vicente, tingnan niyo ang inyong pinakamahusay na empleyado. Malakas na pahayag ni Aldrin sa harap ng mga usiserong empleyado. Niloloko niya ako, niloloko niya ang kumpanya niyo. Ginamit niya ang business trip para sa kanyang masasamang gawain. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat sa posisyon sa inyong kumpanya. Tumingin si Sir Vicente sa akin.
Pagkatapos ay kay Aldrin at Aling Tessie, naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi siya natakot, sinanyasan niya ang magwardiya na isara ang pinto upang maiwasan ang mausisero. Aldrin, narinig ko kayo. Ngayon ay hinihiling ko na ikaw at ang iyong ina ay pumasok sa maliit na conference room upang makapag-usap tayo ng maayos batay sa mga ebidensya. Hindi ito lugar para sa inyong palabas. Sa loob ng conference room, hindi ko binigyan ng pagkakataon si Aldrin na magsalita. Binuksan ko ang aking laptop, ikinonekta ito sa projector, at ipinakita sa screen ang lahat ng ebidensya na inihanda ko na noon pa. Ang ma-recording ng pang-alipusta ni Aling Tessie, ang mamensahengang pangingikil mula kay Danilo, at higit sa lahat, ang lahat ng bank statement na nagpapatunay na ang kondo ay binili gamit ang aking sariling pera. Ipinakita ko rin ang ulat ng pulisya tungkol sa kanilang ginawang gulo sa opisina ng notaryo publiko. Sir Vicente, magkasamahan sa trabaho, sabi ko ng malinaw. Ito po ang katotohanan tungkol sa sinasabi nilang pagtataksil at pagtatagong ng ari-arian. Sa mga larawang hawak ni Aldrin, kasama kong nahahapunan ang direktor ng Cebu branch at ang makinatawan ng ating na partner. Maari niyo pong suriin ang aking schedule ng trabaho. At ito naman po ang mga bagay na kinailangan kong tiisin mula sa pamilyang ito sa loob ng 3 taon. Si Sir Vicente, matapos mapanood ang lahat, ay malakas na hinampas ang kanyang kamay sa lamesa. Tumingin siya kay Aldrin ng may matinding pandiri. Aldrin, gusto ko sanang isalba ang mukha mo, ngunit lumampas ka na sa hangganan. Ang maginagawa mo ay hindi lamang paninirang puri, kundi pag-atake sa karangalan at dignidad ng ibang tao. Atasan ko ang aming legal department na mahandan ng madokumento upang tulungan si Fernan na ihabla ka sa korte para sa libelo kung hindi niyo agad iwan ang gusaling ito. At magpapadala rin ako ng opisyal na liham sa pamunuan ng inyong opisina upang ipaalam ang inyong immoral na asal. Nang makitang seryoso ang aking manager, nanginig si Aling Tessie. Tinangka niyang dahan-dahang umalis, ngunit si Aldrin, sa isang huling desperadong hakbang, ay sumugot sa aking laptop para agawin ito. Mabilis na kumilos ang magwardiya. Hinawakan siya at inilabas silang dalawa sa gusali. Ang insidenteng ito ay hindi lamang hindi nakasira sa akin, kundi lalo pang nakdulot ng simpatiya at pag-unawa mula sa aking makasamahan sa trabaho. Binigyan pa ako ni Sir Vicente ng 3 karagdagang araw ng bakasyon upang tuluyan kong mayos ang aking mga personal na issue. Sa araw ng pagdinig para sa legal separation at paghahati ng ari-arian sa korte sa Maynila, may kaunting ambon ng ulan. Dumating ako sa korte kasama si Ate Paul. Naroon din si Aldrin at ang kanyang pamilya. Mayroon pa ring galit na hitsura ngunit hindi na ganun ka-agresibo matapos ang insidente sa aking kumpanya. Sa korte, sinubukan pa rin ni Aldrin na kumuha ng anuman. Hinihiling na hatiin ang prang nakuha sa pagbebentangang tsondo. Sinasabi niyang sa panahon ng pagsasama ay nag-ambag siya sa emosyonal at bahagyang material na aspeto, kaya ang pera ay dapat ituring na pag-ari ng mag-asawa o kahit papaano ay makakuha siyang kabayaran. Mahusay na sinagot ni Ate Paul ang kanyang argumento. Nakpakita siya ng makatibayan na hindi nakambag si Aldrin ng kahit isang sentimo sa pagbabayad ng mortgage ng tsondo. Bukod dito, nakpakita rin si Ot. Paul nga resibo na nagpapatunay na ako pa nga ang nagpapadala ng tulong pinansyal sa kanyang pamilya sa Lucena. Your Honor, sabi ni Ate Paul, ang kondominium ay personal na ari-arian ni Veronica Nicolas na nakuha bago pa man ang kasal. Sa panahon ng kasal, hindi lamang sa walang iniambag si Aldrin, kundi nakdulot pa siya at ang kanyang pamilya ang matinding emosyonal na paghihirap na naging dahilan upang mapilitan ang aking kliyente na ibenta ang ari-arian para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang insidenteng pang-abuso at ilegal na pagsakop sa kondong kanyang pamilya ay nakatala sa maulat ng pulisya. Kaya ang hiling ni Aldrin para sa paghahati ng ari-arian ay walang anumang basehan. Matapos suriin ang lahat ng dokumento at pakinggan ang magkabilang panig, naglabas ng pinal na desisyon ng korte. Ang buong halaga mula sa pagbebenta ang tsondo ay nanatili sa akin bilang aking legal na personal na ari-arian. Ang aking petisyon para sa legal separation at pagpapawalang bisa ang kasal ay pinaktibay. Walang issue sa mga anak dahil wala naman kaming naging anak. Sa sandaling basahin ng hukom ang desisyon, naramdaman ko na parang muli akong isinilang. Nakaupo si Aldrin sa upuan ng nasasakdal na may maputla at bagsak na muka. Nang lumabas kami ngang silit ng korte, tinangka muli ni Aling Tessie na sumugot sa akin na may kasamang masumpa. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumingin lang ako sa kanyang mamata at sinabi, tapos na ang lahat. Simula ngayong araw ay estranghero na tayo sa isa't isa. Kung tatangkayin niyo pa akong guluhin muli, gagamitin ko ang desisyong ito ng korte at ang mga ebidensya ng paninirang puri upang ihabla si Aldrin sa kasong kriminal.
Itabi niyo na lang ang natitirang kaunting pera na mayroon kayo at alagaan niyo ang inyong darating na apo. Napatigil si Aling Tessie. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mukha. Si Danilo at Sarah na nakatayo malapit sa kanya, ay hindi nangahas na magsalita ngang kahit isang salita. Bagsak ang balikat na sumunod si Aldrin sa kanyang ina, mukhang isang talunan. Lumabas ako ang gusaling korte, hawak ang desisyon sa aking makamay. Sa ilalim ng mahinang ambon ng ulan, ang hangin ay naramdamang napakasariwa at malinis. Ang mahuling tali ay tuluyan ng naputol. 6 na buwan matapos ang pagpapawalang bisang kasal, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong tsondo. Mas maliit ito ngunit napaka-komportable at maliwanag, na matatagpuan sa isang tahimik at luntiang lugar sa Quezon City. Ang tsondo na ito ay akin lamang. Wala nang away, wala nang masangsang na amoy ng sigarilyo, at wala nang nga matatalim na tingin ng galit. Matapos may benta ang lumang tsondo at matanggap ang malaking bonus, nabili ko ang tirahang ito at mayroon pa akong natitirang malaking halaga sa aking bank account para sa aking napamumuhunan. Patuloy na umuunlad ang aking karera. Sa aking bagong posisyon bilang Head of Project Management Department, abala ako ngunit masaya. Tuwing katapusan ng linggo, inilalaan ko ang aking oras sa yoga, pag-aral ng bagong wika, at pagbisita sa aking mamagulang. Ang aking mga magulang sa Lucena ngayon ay maari nang ngumiti ng may karangalan habang nakikitang malakas at matagumpay ang kanilang anak. Tungkol naman sa pamilya ni Aldrin, paminsan-minsan ay nakakabalita ako mula sa mga karaniwang kakilala. Matapos silang mapalayas sa tsondo sa BGC, bumalik silang lahat sa Lucena nang walang napala. Naparusahan si Aldrin sa kanyang trabaho dahil sa maiskandalong may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Huminto ang pag-unlad ng kanyang karera. Ang kanyang maliit na sweldo ngayon ay halos hindi sapat upang tustusan ang kanyang matandang ina at ang kanyang tamat na kapatid kasama ang pamilya nito. Balita ko, sa kanilang masikip na paupahang bahay ay palaging may away sa pagitan ng biyenan at manugang. Si Sarah, matapos manganak, ay naging napakamainitin ang ulo dahil sa kakulangan sa pera, at palaging isinusumbat kay Aldrin at Aling Tessie na hinayaan nilang mawala ang milyon-milyong halagang tsondo sa BGC. Nanatili si Danilo sa kanyang dating gawi. Tamat, mahilig uminom, at palaging nanggugulo. Mukhang tumanda si Aldrin ng 10 taon, palaging nagbubuntong hininga at nagsisisi sa nakaraan, ngunit huli na ang lahat. Hindi ko sila kinukutya, nakakaramdam lamang ako ang kaginhawaan. Sa buhay ay palaging may batas ng karma, kung ano ang iyong itinaniman, siya mo ring aanihin. Nakakuha ako ng isang mahalagang leksyon tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at pagtitiwala sa mga tamang tao. Ngayong gabi ay makikipakita ako kina Gina at Ati Paul para maghapunan at magpasalamat sa kanilang suporta sa pinakamahirap na sandali ng aking buhay. Tinitiknan ang aking sarili sa salamin, nakakita ako ng isang kumikinang, may tiwala sa sariling babae na may mga matang puno ng pag-asa. Buong tapang kong hinarap ang bagyo, at ngayon ay dumating na ang oras upang tamasahin ko ang sarili kong sikat ng araw. Ang aking bagong buhay ay tunay na nagsimula na. Ang aking abot-tanaw ngayon ay malawak at malinaw tulad ng kulay ng mapayapang langit. Maaring hindi patas ang buhay, ngunit ang bawat isa ay may karapatang pumili kung paano magpapatuloy sa paglakad. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ang nakuwento tungkol sa pamilya, tadhana, at ugnayan ng matao, pakiusap na mag-subscribe sa channel upang manatiling kasama namin.